marami pa tayong available noon na ano, yan oh. Na Quailegs. Sa mga may gusto po, kuha lang po kayo, no? So, yung 50 pieces po natin is 75 pesos. Right? So, yan, mukhang uulan. Magbubukas na tayo ng ilaw natin. Doon muna tayo sa kabila, no? Alright, ito na. Kapag pakain na tayo, no? Mga manok natin sa kabila. So, ang ginagawa ko po, tatlong cup ng cup noodles yung ibinibigay natin sa kanila para hindi nasasayang kasi marami pa po silang dapat makain dito, no? Na so yan, mukhang uulan, no? Parang uulan, no? At para at least masisimot nila yung mga kung ano man ang mga nakaano rito kasi marami po talaga mga nasasayang na pagkain noong may mga nakalagay pa dyan, no? At may mga nakikita pa akong mga tapon-tapon na pagkain dyan. Ngayon wala na, no? Ayan, dami na nating inahin. Tapos yung mga asil looking natin na oriental sweaters na lalaki, ayan. Ayan, oriental sweaters po yan. Marami pa tayong nakawala dito, no? Ang pinakagusto ko dito yung matapang yung dalawa. Ay, yung apat pala na Asil Boston SBR Tornado natin, no? So the rest po itong mga to oriental sweaters na, no? Pati ang mga puti na yan may dugo ng oriental yan. Tapos yung dalawang original natin na 5K sweater, ayan, no? Gagamitin natin sa breeding yan. Okay, so yun lang naman ang ating ba't kaya na ano to napigtas. Ay, ayun. Iayos natin kasi pwede natin lamanan pa ng mga ano to ng manok, no? So baka maisipan natin na ilagay na ulit yung mga manok natin dito. Pwedeng pwede, no? Pwedeng pwede kasi tuyo na, oh, tsaka malinis na, no? Mga ilang ulanan pa yan, no? So yan, okay na po dito kapag ano na tayo. Ayan yung Asil Boston SBR Tornado natin, ang tatapang po niya mga yan. Tsaka yun yung kuya nila, ayan, oh. Yan, no? Sana po umulan para makita natin kung talagang sumisilong na sila. Ayan, oriental sweater natin na lalaki, oh. Yan, no? So para sana makita natin sila kung sumisilong o hindi. Para maiayos natin. Kasi kung hindi natin matuturuan kung sumilong yan, walang mangyayari po, no? Walang mangyayari. So hopefully umulan. Parang si mama dumating na. Yan, no? Hopefully umulan para at least lumamig-lamig naman, no? Ayan. So kapag pakain na rin tayo dito sa mga fly pen natin ng mga piling-pili natin ng mga oriental sweaters, no? Ito na lang pugo mamaya, no? Ayan, yung mga dyan. Ito. So hayaan muna natin silang kumain ng kumain at saka uminom ng uminom. Kasi tinitingnan ko rin po yung capacity, kung hanggang saan po yung tinatagal nung inuminan nila. Kasi katulad niyan, no, puwapasok na kami. Pag uwi ko po kanina bago mag 1 PM, wala na, talagang as in may laman pa pero sobrang dumi na, puro ipot na nila. Puro ipot na po. Kaya yun ang nagiging problem natin. Actually, kayang-kaya naman natin solusyonan 'yan, no? Meron pa tayong kulungan dito. Ayan, dalawa pa yan. Meron pa tayo dito. Ready na po yan, no? Pwede na paglagyan yan ng pugo, yung growing pen natin. Pero hindi ko muna ginagawa. Dahil kunin na natin itong mga itlog. Kasi masisira to. Ayan, no? Marami na tayo nakuha, no?
nandoon, nasa loob. Yan. Hindi ko na muna inaano. Tawag rito. Yan, ang dami. Oh. Ito pa pala. Oh. Mamaya ko na sila paanohin, paiinumin yung kalalabas. Kalalabas sa puwet. Ayan. Diba? Ang dali lang manguha ng itlog. No? Ang dali lang magpalit ng pagkain inumin nila. No? Okay? So, yung nga lang, hindi po tumatagal ang inumin. Dahil yung ganyan po na lagayan ng inuminan, talagang hindi po design para sa pugo na marami po, no, sa isang kulungan. Tingnan nyo naman yan, ang dami po nila rito. Oh, 30 plus po yan. Ayan, oh. Bawat kulungan. Yung kunin na natin po. Ayan, oh. Dami, pera na naman. 30 plus po sila. Kaya tendency po, tapos nandiyan pa sa loob yung inuminan nila. Ayan, oh. Naiiputan nila, no? Pero sa pagdating po sa pag-aalaga, walang problema. Ayun. Walang problema. Ayan, oh. Madali silang alagaan. Kung andi dito lang ako sa bahay, ay sobra po, no? Okay? Sobra po. Sobrang daling alagaan 'yan. 'Di ba, malapit naman na po tayo, ano? Na ano, basta pagpalain lang tayo dito sa ginagawa natin, makaipon-ipon, no? At makapag-breed ng maraming pugo, makabenta tayo ng day-old chick at saka tawag rito, ano na to? Day-old chick at saka RTL, RTB natin. Uusad tayo eh. Uusad po tayo, no? Sa itlog ng pugo, walang problema, mabenta. Kumikita tayo. Opo, kumikita po talaga tayo. Wala pa sa kalahati yung isang sack nila ng whale layer feeds na gawa ng Pilmeco. No? Sobra na tayo sa kalahati ng napagbebentahan ng itlog ng pugo. Tapos ayun pa, yung mga nasa loob. So, may pang isang sako na agad tayo. No? May pang isang sako na agad tayo. The rest, kita na natin. Ayan, oh. Oh. Sobra-sobra pa sa kalahati po yan. Ayan, oh. Baka kasi sabihin nyo, ano eh. Ayan, oh. Diba? Sobra-sobra pa po sa kalahati. Andi dito pa siya, oh. No? Ayan, nandiyan pa. Okay? So, masasabi ko po may kita sa pugo. Ito lang ang technique, mamaya sasabihin po natin, gagawa natin ng content, no? Kung paano kang kikita sa quail farming, no? Kung paano ka kikita sa quail farming. Kailangan po masusing pag-aaral po talaga to. Hindi pwedeng pasok ng pasok. Hindi siya katulad ng itlog ng manok, no? Na anytime, andiyan dyan ang market. Yes po, no? Kasi ang itlog ng pugo, pag bakasyon, matumal, mababa ang presyo ng pugo. No? Pagpasukan, ayan, arangkada yan, 10 buwan. No? 10 buwan. Okay? 10 months. So, yun, maya-maya magpapainom na tayo sa kanila. Iniisip ko itong mga papisa natin. Wala na, ito na gagawin natin breeders. Gagawin na po natin breeders. Ayan sila, oh. Okay, malalaki na po to. Wala na tayong problema. Malalaki na sila. Okay? At kakatuwa lang na mabuti, no? Mabuti po na kapag papisa pa tayo. Yan. Lalakas na nila lumipad, no? Yan ang gagawin natin breeders. 12 na lalaki, 12 na babae po yan. So, 1:3 gagawin natin. Isang lalaki sa 3 babae. Para sure na sure, no? Yung 12 natin na inahin, makapag-produce po ng itlog, no? So, sa 5 araw, sa 15 inahin, sabihin mo, 10 kada araw lang ang mangingitlog. May 50 kung fertile eggs. Yun yung i-incubate natin. Anyway, ito, 30 days, 30 to 35 days. Mangingitlog na po yan. Mangingitlog na po yan. Diyan na po tayo magsisimula, no? Diyan na po tayo magsisimula. So, sa ngayon, ayan ang sinasabi ko, no?
benta-benta muna tayo na itlog. Para at least, kumita tayo kahit papaano, no? Kumita tayo kahit papaano. Sabi ko nga, no? Wala pa sa kalahati yung quail layer feeds natin, ilang hundreds na lang, mababawi na natin, pinambili natin ng isang sako ng layer feeds po ng pugo, no? Yes po, mababawi na po natin. Siguro parang 300 na lang. 300 to 400 pesos na lang po. Promise. Kasi 1.6 plus ang isang sako ng Pilmeco na Quail Lay X. Ayan. No, nasa 1.2 na tayo. 1.2 na po na pagbentahan natin. Okay? Tapos ilang araw na lang yan. Pag to binenta ko na po to, ayan, kasama yan. Wala na, no? May kita na tayo. No? May kita na tayo. No? Kaya yung nga iniisip ko yung mga manok ni mama kung anong gagawin ko dyan sa mga yan. Saglit lang, may lalagay lang ako rin. Iniisip ko po kung anong gagawin ko dyan sa mga yan kasi yan ang kakain ng pondo ko eh. No? Yan ang kakain ng pondo ng manok ko. Kaya ayoko namang mawala ang mga linya natin dito ng mga oriental. Kasi sabi ko nga, napaka ano niyan sa akin. May sentimental value po sa akin ito. Na Asel Boston sweaters, no? Diyan tayo nagsimula, no? May taong naniwala sa atin. Kaya nakakatuwa, no? At sabi ko nga, hanggat kaya ko silang buhayin, diyan na lang sila, no? At gusto ko lang sila nakikita, no? Kahit hindi na ganun yung patuka sa kanila, no? Basta dyan lang sila. Yun yung gusto ko po, no? Gusto ko. So, yun ang susolusyonan natin ngayon. Okay? So, wala pang ilang oras noon pinalitan natin yung tubig. Wala na. Kunti na lang tubig nila tapos kulay dilaw na sa dumi. No? Dahil sa dumi. Okay? So, susolusyonan po natin yan. No? Kaya natin solusyonan yan. Tara, magbukas tayong ilaw rito. Kailangan natin magbukas ng ilaw. Aray ko. Baka mamaya nagtataka po kayo kung bakit ang hahaba ng video natin, no? Tapos wala naman tayong matinong sinasabi. Kasi nahabol ko po yung ads. Opo. So, may magtanong sa atin kung kumikita na ba tayo sa Facebook. Yes po, meron na. No? Pero hindi ganun kalaki. No? Saktong pang 2 sakong feeds natin. Okay na yun, malaking tulong na po. No? Malaking tulong na. So, ayan. Oh, no? Ang ating mga pugo. Yan na, ganyan na yung level ng inuminan nila. Tapos kulay dilaw na, may mga ipot na, no? Ayan. At saka hindi na conducive itong area nila, no? Pag ganyan kadami. Pwede po kapag kasama yun, kasi nga lang maliliit pa kasi yun eh, no? 25, 25, 25, 25. Not bad. No? Not bad po. Kaya isang option natin, imbis na ito yung galawin natin, no? Ito na lang galawin natin itong mga to. Itong mga pugo natin na mga maliliit, lalagay po natin dito, no? Nga lang, kailangan po natin ng bumbilya. Kaya kanina may kinita na naman tayo sa mga kasamahan ko. Maraming salamat po, no, sa pagtangkilik po ng quail eggs po natin, no, at sa mga produkto natin dito sa yard, no. Maraming salamat po, ma'am, sir. Yan. No, at hindi tayo mahihiyang magbenta sa tao, no. Mga kasamahan natin, kaibigan, kamag-anak, sa daan, no. Hindi natin yan uurungan kasi diyan tayo kikita, no. Kung uurungan po natin yan, wala mangyayari. So ito, ilang days na lang din to, mangingitlog na rin to mga to, no? Nakakatuwa lang, no? At least meron na tayong panimulang magiging breeders, no? To kasi hinala ko to, walang lalaki rito. May lalaki rito, meron po. Pero konti lang, no? Konti lang ang lalaki. Kaya 'yun ang nangyari, no? At kunin na natin 'yan.
itlog. Ay! Merong kulay ano, oh. Ayan, oh. Kulay puti. Okay? So, yun lang po ang update natin sa hapong ito. Mamaya ulit, no? At tayo ay magbebenta na ng itlog ng pugo natin bukas. No, nag-ipon lang ako ng 3 days. Okay? Para at least mensanan. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.